Okay, trending ngayon no, itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi po kanina hindi na sumipot itong si Senator Bato de la Rosa doon sa Senado. Okay? And sa press conference ni Remulla na ipapakita natin ngayon, no? Kanina magre-react po tayo diyan kasi po sinabi ni Remulla na meron na daw siyang kopya sa warrant of arrest nitong galing sa ICC, itong si para kay Bato de la Rosa. Nasa telepono na niya ni Remulla ang copy, okay? Pero hindi pa rin yung final. Yun ang mga latest na sinabi ni Remulla at ipaparinig ko sa inyo ng buong buo mamaya, okay? At ganito po ka garapal at itong pasaway na gobyerno natin kasi po instead na sila po ay tutulong dito kay Senator Bato de la Rosa kasi wala naman talagang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas, kundi itong administrasyon na ito nag-suggest pa kay Senator Bato de la Rosa na surrender na lang. 'Di ba? Ganyan po sila walang paki sa kanilang kapwa Pilipino. 'Di ba? Hindi maganda na isang dayuhan huhulihin ka, no? Kahit meron kang kasalanan, ipapahuli mo lang sa dayuhan. Ganyan ba ka-weak ang gobyernong ito? Wala na ba tayong sariling judicial system? Kung may kasalanan si Senator Bato de la Rosa, dito natin yan lilitisin. Bakit hayaan pa natin na wala namang jurisdiction ang yan Diyan pa laman sa argumento na walang jurisdiction ang ICC, talo na sila dyan Halatang halata na gugustuhin rin nila na mahuli itong si Senator Bato. Kasi kapag tatakbo itong si Senator Bato sa 2028, siguradong mananalo. Na ganyan sila Kung mapapansin mo dito sa administrasyong Marcos, kapag kaalyado nila, kakampihan nila yan. Pagtatakpan nila yan. Kagaya ng ginawa nila kay Zaldico. Walang ka-effort na hahanapin itong si Zaldico. Noong si Alice Guo ang ipapa-aresto, talagang pinuntahan nila kung saan si Alice Guo outside the country of the Philippines. Pero si Zaldico wala silang ka-effort kasi kaalyado nila maraming nagsasabi hindi ako kasi kasamahan nila sa pagnanakaw. Yan, hindi ako nagsabi niyan mga netizen. Hindi ako. Dahil kasama sa pagnanakaw, hindi na. Kasama, kaalyado namin yan Wala silang pakialam. Pero itong si Senator Bato de la Rosa na nagmagandang loob, isa ito sa mga nagsakripisyo na tugisin, linisin ang bansang Pilipinas sa mga lulong, sa mga bawal na gamot na tinutulungan lamang ni Senator Bato de la Rosa yung mga inosenteng bata, mga inosenteng pamilya na biktima dito sa droga. Pero sino pang kawawa ngayon? Si Senator Bato pa ang kawawa ngayon. Tingnan nyo gaano sila walang pakialam basta kalaban nila sa politika. Kawawa itong si Bato Okay? Before ko i-play itong unang video ko, paki-like, paki-share guys para marami po ang makakita. And sa mga first time lang, if this is your first time nanood sa akin, mag-subscribe na po kayo. I-subscribe nyo na kasi walang bayad yan Libre ang mag-subscribe sa YouTube, Don Mar TV. Okay? Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? Without further ado, panoorin natin itong unang balita patungkol kay Senator Bato. Ito po, play. Hindi raw kukupkupin ng gobyerno si Senator Ronald Bato de la Rosa kung may arrest warrant na nga mula sa ICC.
Para kay Chief State Counsel Dennis Chan, pinakamadaling paraan daw ang isuko na ang dating PNP chief. Ganyan sila ka-unfair, no? Mismong kapwa nila Pilipino, hindi nila proprotektahan. Wala tayong maaasahan sa gobyernong ito, sa administrasyong Marcos. Very weak. Agenda report ni Elijah Bonzo. Walang batas na poprotekta o magbabawas sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling makumpirmang may arrest warrant na ito mula sa ICC. Iyan ang pahayag ni Prosecutor. Imagine that one. Para ba wala tayong sariling batas? Kung ipapahuli nila yan si Bato, nahuli na nga si Duterte Para tayong walang sariling batas dito sa Pilipinas. Gumagana. If you think na hindi gumagana ang justice system natin sa Pilipinas, magpamembro tayo ulit sa ICC. Pero hindi na tayo membro. So meaning to say, gumagana po ang ating justice system. Insulto yan Kapag huhulihin itong si Senator Bato, insulto yan sa justice system natin. Kayong nasa judicial branch ng ating gobyerno, papayag lang ba kayo na mahuli itong si Senator Bato? Hindi ba't insulto yan sa inyo? Judicial system? Hindi ba't insulto sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan kapag huhulihin itong si Bato? Meaning to say, weak kayo. Weak ang kapulisan natin. Weak ang kasundaluhan natin. Weak ang judicial system natin. Kasi wala tayong ginagawa Nagdedepende pa tayo sa ICC. Kung tutuusin pa nga, mas malakas pa yung mga sundalo natin at mga kapulisan natin kaysa ICC. Tapos hinahayaan nyo lang. Ganyan na ba ka-weak ang presidente natin na lahat, pati ang mga kapulisan, pati ang mga kasundaluhan ay nahawa na rin? Nahawa na rin kayo sa bangag na presidente? Weak na presidente? This government is a failure because of Bongbong Marcos. Sa totoo lang. Wala nang ibang inaatupag itong presidente na ito kundi pamumulitika. Tapos kung meron namang mga kapalpakan sa mga ginagawa niya, hugas kamay rin. Di ba? General Richard Fadulion. If you're talking about the possibility of the arrest and the possibility of probably having or raising the issue of immunity, there's no such thing as immunity even if you are a legislator. But certainly, there's no restriction as to the arrest. If, for example, they are tingnan nyo na. Halatang halata na planado na ito sa administrasyon Bakit kayo nagpapa-press con? Diba? Kitang-kita mo na ini-explain muna nila sa taong bayan para kapag mahuli na itong si Bato, at least nag-explain na sila. Diba? Ako, that's my own opinion that's my own analysis. Duda ko rito, planado ito ng administrasyon planado itong administrasyon na hindi na raw makita itong si Senator Bato, hindi na raw sumipot ito sa Senado. Duda lang ako duda ko si Senator Bato nagtago yun. May duda akong nagtago yun kasi baka alam ko itong si Senator Bato marami itong connection sa mga kapulisan. Ito analysis ko lang ito. Nagdududa lang ako. Si Senator Bato marami po siyang connection sa mga kapulisan. Marami po siyang mga kaibigan dyan sa kapulisan. Marami rin siyang mga kaibigan dyan sa kasundaluhan. Duda ako dyan, meron sa intelligence nagsasabi kay Bato na nag-a-advise siguro kay Bato na magtago ka na sir. Pinaplano na, may nagpaplano na. At hindi sila papayag na si Bato ay mahuli. Meron dyan mga kapulisan at kasundaluhan na loyal pa rin kay Bato Naaawa pa rin kay Bato kasi kaibigan nila si Bato. Yun, nanduda ko duda ko lang yan. Hindi ko sinabing totoo ito yung sinabi ko, pero pagdududa ko lang yan. Okay? Kaya ngayon, todo na sila press con, parang may binigyan na nilang hint si Senator Bato. So, ewan ko na lang kung sa hindi, kasi
bihira lang yan mag-absent si Bato sa Senado eh. Kanina raw nag-absent. May nakita akong balita kanina na wala raw, missing in action raw si Bato. So napag-isip-isipan ko, baka nagtago na si Bato. Nagtago na yun, kung saan siya nagtago. Isa sa alang-alang din daw ng DOJ ang naging pahayag ni De La Rosa na nais niyang manghingi ng refuge o asylum mula sa Senado. Paglilinaw ng DOJ, sa ngayon, wala pa raw kopya ang ahensya ng umano'y arrest warrant ng ICC kay De La Rosa. Wala pa raw kopya. Pero bakit sinabi ni Remulla na may kopya na siya sa kanyang telepono? Ano ba ang katotohanan? Lilituhin na naman ninyo si Bato, di ba? Pero at the end of the day, planado na ang lahat. Yan ang analysis ko yun, ha? Gayunpaman, ipinaliwanag na ni Chief State Counsel Dennis Chan na may dalawang option ang Pilipinas kung paano ito ipapatupad. Under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. Extradition at surrender. Kahit dalawang option na yan, talo pa rin si Bato. Hindi mo talaga makita ang option na kakampihan nila si Bato, na hindi sila papayag na maaresto si Bato. Ang dalawang option na binigay nila kay Bato, lahat talo si Bato, mahuhuli si Bato. Iso-surrender? Ha? Kawawa naman si Bato. Extradition? Papayag si Bato? Papayag lang kayo? Anong klaseng option yan? May option bang pareha lang ang resulta? Diba? Ganyan po kabangag ang administrasyon. To close the door on one option and just focus entirely on extradition is Hindi sir, yung option mong dalawa pareha lang ang resulta. So it might as well one option lang yan. Mga bobo kayo eh. limiting the state's discretion under Section 17. Mas magiging mabilis daw ang proseso kung pag-surrender ang pipiliin ng bansa katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kalayaan din daw si De La Rosa na voluntaryong sumuko. Hindi raw isasara ng bansa ang posibilidad ng extradition, lalo pat may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema ngayon na hinahamon ang naging pag-aresto kay... Ako ha, as much as I don't want to give my opinion, kung ako ang nasa kalagayan ni Bato, no, ayoko munang pero kung ako si Bato, no, ako si Bato, hindi ako papayag na maaresto ako sa sa dayuhan o sa ICC. Hindi talaga ako papayag, magtago ako unless kung ang bansang Pilipinas ang aaresto sa akin, magpapaaresto ako. Insulto yan eh. Yan opinion ko yan ha. Kung ako si Bato. PRRD noong Marso. Paliwanag ng DOJ, sakaling kumpirmahin na ng DFA na may arrest warrant na nga laban kay De La Rosa, kailangan daw mag-comply ng Pilipinas. We belong to an international community of nations. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still the principle of reciprocity that governs between relations among nations. Dagdag niya, posible raw na malimitahan ang mga pabor na makuha natin sa ibang bansa kung magmamatigas ang Pilipinas. Hindi, sa totoo lang, di na tayo magtalo-talo. Doon na lang tayo sa walang jurisdiction ang ICC. Doon pa lamang. Alam ko, if sasabihin talaga ng ating presidente na wag nyong galawin si Bato, hindi yan pwede. Walang magawa ang ICC, sa totoo lang. Pero si Bangag Marcos, hinayaan lang niya. Yun ang katotohanan. Hinayaan mo lang eh. Very powerful po ang mga command ng presidente. Pag sabihin ng presidente na walang Pilipino na pwedeng gagalaw, walang mga dayuhan, baliktad pala, walang mga dayuhan na pwedeng gagalaw dito sa mga Pilipino. Kapag sasabihin yan ng presidente, wala na, tapos na. Wala nang magawa ang ICC dyan. Pero
gusto rin ni Bongbong Marcos. Hinayaan rin niya. 'Di ba? Walang utang na loob itong si Bongbong Marcos eh. Pagkatapos kang sinuportahan ng mga kaalyado ni Duterte nung time nung 2022 election, tapos ito yung gagawin mo. Wala ka man lang, hindi ka man lang tumulong. Pagkatapos tinulungan kayo ng mga Duterte, inilibing yung tatay mo sa tamang libingan, ipinakulong mo pa yung nagpalibing ng maayos ng inyong tatay. Sobra naman ka, sir. Nakakahiya ka. Kapag ikaw ay lahat naman tayo mamamatay, di ba? Kapag panahon na ikaw ay mamatay, Bongbong Marcos, ewan ko na lang sa iyo kung sa impyerno ka ba o sa langit ka ba pupunta. Sa ginagawa mo, grabe, sir. Siguro yung tatay mo doon, kung nasaan man yung tatay mo, baka sabihin ng tatay mo doon, Bongbong, maawa ka naman, binigyan ako ng tamang libingan ng taong yun, pinakulong mo. Because I believe Marcos Sr. is mabait yun. Hindi yan kagaya sa'yo na para kang bangag eh. Nasira kasi yung utak mo sa kapalburon mo eh. Di ba? Di ko nga maintindihan. Bakit wala kang puso? Di ba? Kahapon lang ay in effect na ang amendment ng ICC sa regulations nito sa pagsasapubliko ng warrants. Dapat, lahat ng ganitong dokumento ay ika-classify as under sealed o secret. Ibig sabihin daw nito, lahat ng warrant ay hindi na isa sa publiko hanggat wala sa poder ng korte ang suspect. Para sa agenda, Elijah Bonzo. Isa pa yan si Cristina Conte. Bakit nyo kinukuha yung mga mga opinion niya? Isa rin niyang bangag eh. O heto, panoorin natin itong si Rimulya kasi nagsalita na si Rimulya patungkol dito. Play. From all appearances, it looks like there is already one for the solution in the Office of the Ombudsman. And with the DOJ, I would say that it would be submitted for resolution very soon also. And once resolved, of course, it means ang ibig sabihin yan, ay pwede na isang pa sa korte pagkatapos nito. Kasi nag-imbestiga na ang kagawaran ng katarungan at ang Office ng Ombudsman. Dito sa Office ng Ombudsman, sa aming tingin, mauunang maipa-file ang kaso ni Elisaldico at yung ibang mga opisyal ng DPWH. Sana naman totoo yan. Kasi kung totoo na seryoso kayo na huhulihin ninyo si Zaldico, dapat sana nakipag-coordinate na kayo kung saan si Zaldico ngayon. Nakipag-coordinate kayo sa country kung saan si Zaldico at kinansilan na nyo na yung passport. Di ba? Puro kayo bula ng bibig ninyo eh. Wala naman kayong ginagawa eh. Region 4B at Sunwest, mga bumubuo ng kumpanya ng Sunwest. Marami pa kung pumapasok na impormasyon, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng ating opisina at gayon din ay tuloy-tuloy ang trabaho ng Department of Justice tungkol sa pag-iimbestiga ng mga kaso ukol sa flood control. Bukod yan sa iba pang mga kinakailangang harapin na mga issue tungkol sa corruption dito sa public works projects. Yun ang aming update tungkol dito. Meron kami ditong nandito yung aming matrix at 10 yun nandito ngayon at may 5 pa sa Department of Justice na tinatapos pa nila preliminary investigation. Okay, wait muna ha kasi meron pang mga question and answer. Sir, so kailan po ito expected to file ulit, sir? Itong Sunwest cases, yung panel na ngayon nag-evaluate kung kailan nila, kung ano ang kanilang tingin, kung gusto nila isampayan sa korte.
At ito ay sa Sandigan Bayan, ipa-file ng ating PI panel through the Office of the Special Prosecutor. Sir, clarify po yung sa DOJ, ito pa rin po yung sa Bulacan po. Sa Bulacan, yung nasa DOJ. Kaya hindi na namin inulit ang investigasyon dito dahil dumaan na yan sa pagsisiyasat, sa fact-finding ng DOJ. Nagkaroon na ng case build-up. Kaya ngayon, nag-preliminary investigation na at tuloy-tuloy yun. At malamang ay malapit na magdesisyonan ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong ito. Sir, clarification na, you said kasi itong SunWest, most probably Baka mukha dito sa Office of the Ombudsman, baka mauuna yan kasi submitted for resolution ang kaso nito. So, kasi you said, they're evaluating kung isasama sa Sandigan. Yes, sa Sandigan na to. Kasi mayroon ng, ang chargeable dito kasi isang congressman, ang kasama dito sa kaso nito. Kaya jurisdiction ng Sandigan niya. So Sa grade 31. we don't know lang kung kailan po ito file, but we are filing. Tingin ko, kung hindi ito linggong to, baka next Yan, hintay-hintay lang ha kasi naglalag si Remulla eh. mga ma-file niya. Siyempre, yung resolution nga, kailangan lumabas muna para malinaw ang information na ipa-file. This is Congressman Zaldico. And Sunwest, yung contractor, at yung ibang opisyal ng DPWH sa Region 4B. Sir, sorry, over what project po ito ulit? Flood control dito sa Mindoro Oriental. Oriental daw, no? Dito? Yes, sir. Oh. Oriental Mindoro. Paano yun po kay... Ano yun, sir? Kay... Sir, wala pa kasi si Zaldico. Inabsent siya. Kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered vague na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila. Kaya, for resolution na yan. Sir, this time pa, since kung hindi na makasuhan sa sabi ko, dito na ba sisimulan yung pag-cancel sa passport niya? Malamang, dyan lang sisimula ang pag-cancel ng passport. Kasi pag naisang pa yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makasila ang passport. Sir, what case po ito against Zaldico? Anomalya sa flood control project. Ano pong kaso exactly? Malversation. Ano kasi, Hintay kasi lang. hindi namin masyadong pinapaboran na gamitin. Kasi yung mga naging desisyon ng Korte Suprema sa plunder, pahirap para ma-i-apply natin sa mga kaso. Kaya kailangan siguro ng legal reform. Baka kailangan amendahan ang batas natin sa plunder para mas madali itong masampa at ma-prove sa Korte. Kasi nga, sa ngayon, sa dinami-dami ng kaso final sa plunder, ay halos isa lang yata ang na-convict dyan sa plunder. Sa dinami-dami. So if it's SunWest po, we're talking about other other employees within the construction company. Does it include his brother? Oo, kasama yan. Kasama lahat ng opisyal ng SunWest kasama dyan. Yung ibang mga kaso natin kasi, meron dito sa Timothy Construction, meron kaso tayo against Henry Alcantara, ng Bulacan, at itong sa Wawa Builders, meron tayo ibang kaso na yung kila Bryce Hernandez, at sari-sari pa to, na meron tayo sa La Union, na undergoing PI, sa Davao Occidental, at sa Davao Occidental, marami sa Bulacan pa rin. Ang lumalabas dyan, halos 10 kaso na ang nabubuo para sa Bulacan, First District, at yung iba, samut-saring mga lugar kung saan naikalap na yung mga dokumentong kinakailangan para mapatunayan ang kaso pag ito yung katapos ito isang pa
sa Sandigan Bayan o kaya sa Regional Trial Court. Ombudsman, kapag nasampahan ng kaso si Teves, yung parang ba nang gagawin ng pamahalaan para si Zaldico, parang ba para mapabalik siya sa Pilipinas? Yung parehas na parang na ginawa natin para mapauwi si Teves. Iba yung kay Teves ibang nangyari dito kay Teves. Walang extradition treaty. Ang ginamit namin dyan, ako pa sekretary ng DOJ, immigration issue ang ginamit namin. Kasi nung kasilado na yung passport, itiniin namin sa Timor-Leste na dapat ibalik na sa atin si Teves kasi undocumented alien yan. Number 1. At number 2 ay wait lang muna ha, kasi naghang si Rimulya. Forward natin konti. Forward natin. Wait muna. Na sila ang pumirma ng kontrata, sila ang nag-carry out ng kontrata. Kasi ang lumalabas dito, parang hindi masyadong tinapos, pero naisingil na, nasigil na lahat ng sisingilin. Kahit na hindi pa tapos ang project at tila substandard pa. Hindi siya sumusunod sa dapat na maging standard ng isang proyekto sa dito sa flood control. Pero Ombudsman, he was saying, particularly dun sa Naman, in Mindoro, Zaldico was saying, parang hindi na siya, di ba nag-digest na siya from... Hindi, ano yan ha? Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanila pa rin. Sa kanila pa rin. Kaya alam mo, madaling magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta, o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yan. Bawal pa rin yun. Kaya ito, yung sinasabi yung magkakaiba sa nangyari sa Timor-Leste, ibang-iba to. Kasi ang ibang unang-una, hindi nito ASEAN. Putol-putol na naman si Rimulya. Ako ang hanapin natin siya sa Europa na. At kung di sa Europa, sa ibang bansa, kung saan niya gusto magtago. Kasi sa patakbo na lahat, mukhang gusto niya lang magtago. At kasi kung talagang wala siyang kasalanan, hindi humarap siya. At marami sinabi yung kanyang abogado, ngunit yan ay ibang usapan. At yan ay dadalhin namin sa IBP para pag-usapan. IBP at sa Korte Suprema. Sir, any update dun sa sinabi niyo po last Saturday yung regarding kay Senator Bato? Hindi ko na pwede nang hingan. Nasa executive function na yan. I did that as a function of my being a journalist also for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Nasa telepono niya raw ang kopya ng warrant of arrest ni Senator Bato. Pero hindi pa yan hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. So confirm. Pero no, confirm din. No. Nasa telepono ko yung warrant. Pero hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. So meaning to say, kung i-analyze mo ng mabuti, tama yung sinabi ni Attorney Roque, 'di ba? Nung nakinig tayo sa vlog ni Attorney Roque, sinabi doon ni Attorney Roque na sometimes itong ICC hindi po isinapubliko ang mga warrant of arrest para raw sa seguridad. Hindi naman seguridad ang term para raw hindi makapaghanda yung isa-serve ng warrant. Si Bato para sasabihin na wala pa, hindi pa nakaserve yung warrant wala pa sa website ng ICC. Pero yun pala, hindi lang pinost ng ICC website kasi doon na nila isi-serve direkta. Di ba? Meron nung ganyan yung ICC. Basing on what we have learned sa nangyari po kay former President Duterte.
To DOJ kasi iba yung sinabi nila eh. Wala pa sila eh. Kasi sila, wala. Nauna ako sa kanila eh. Sir, pagdating, balik lang po ako ngayon sa dito. Kapag umakyat ang po ito sa Sandigan Bayan, may mga strategy na po tayo paano po maibabalik yung pera sa pangkalan? Siyempre, marami na kaming ginagawang hakbang para dito. Oh, di ba? Nung panahon na humingi ng Witness Protection Program itong si Diskaya, gusto mong bawiin lahat ng kayamanan ni Diskaya na ninakaw nila. Sana ganun rin ang gawin mo kay Zaldico. 'Di ba? Bawiin mo muna yung mga ano. 'Di ba? Ikaw nagsabi niyan, Remulla. Bawiin mo yung mga chopper, yung kayamanan, bawiin mo muna. Diyan natin makikita kung ikaw ba ay parang favoritism ni Zaldico o sa compare sa mga Diskaya. Kasi sabi mo nga kaibigan kayo ni Zaldico dati, di ba? O kasi pareha kayong congressman noon. Tingnan natin na wala kayong kaibigan, walang kamag-anak. Di ba? Kung magagawa mo bang utusan mong si Zaldico na isauli yung mga ninakaw na pera. Di ba? Pero saka natin pag-usapan pag basta marami tayong nais gawin na hakbang upang ma-recover ang pera na nakulimbat sa ating ingat-yaman. Sir, still on Zaldico, correct po ba? Out sa picture yung extradition para mapapauwi siya? Hindi, pwede yan. Pwede rin. Extradition is a process that we can use. Ano naman yan ako, naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino nakiusap, malamang makinig sila kasi maraming Pilipino talagang nakaikot na at kilalang-kilala ng buong mundo. Kaya malaking bagay na yun nga, nagpapakita nga ng mga litrato niya, nanggagaling nga sa mga Pilipino sa abroad, di ba? Yung nakakakita sa kanya. Sir, last question ako. Sir, yun lang pong binanggit ng lawyer ni Zaldico last week. He said that the ombudsman may have already prejudged the case. Hence, they will... I am not a judge. We are not judges here. We are here to investigate graft and corruption. And it is something that we have to do for the country. It is something that was given to us as a matter of law, as our responsibility. Sa totoo lang, no? Ito lang yung napapansin ko kay Remulla. Siya lang ang sa lahat ng mga ombudsman na nagdaan, siya lang ang araw-araw nagpapamedya. Grabe ito si Remulla. Kaya prejudging is the wrong term. Because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusig. Kami po ang tigahabol ng mga gumawa ng kabastusan. Mang-uusig para pala kayong mga para pala kayong mga aso, no? O magsama na kayo kay Trillanes. At winalang ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito. Kung Zaldico ang una, sino pong susunod? Kung? Marami pa yan. At marami pa. At may mga pinag-aaralan kaming papeles sa taas kanina. At mukhang pabigat-bigat talaga ang kalalabasan. Sa mga susunod na araw, may mga lalabas pa impormasyon na babatayan na lang ng taong bayan. Sapagkat hindi naman kami nagpapahinga. Ito'y tuloy-tuloy namin trabaho. Kahit Sabado o Linggo, nakikipag-usap kami para matapos na ang mga trabahong binigay sa amin dito sa opisina ito. Ombudsman, nakikipagtulungan na lang po si Congress Chair sa inyong office regarding dun sa cases of incumbent officials na nakareceive po ng mga donations. Pwede niyo po ba ipinahagi sa amin kung meron na po ba posible po yung... Nabalitaan ko may transmittal na sa amin, kaya lang hindi ko alam kung natanggap na o kaya ito'y routed na papunta sa opisina ko. Pero siyempre kakilala ko si George Garcia, kababayan ko yan sa Cavite.
kababayan ko. Ano lang yung ombudsman na details? You said 4B, DPWH 4B, so that's the district engineer. Oo, kasama yan, district engineer. Mga opisyal niyan, yung mga nagbigay ng mga certification, tapos yung mga opisyal na SunWest, at marami pa ibang kasama dyan. May tansya na ba kayo, ombudsman, kung ilan yung first filing, ilan yung makakasupply? Siguro abot na mga mahigit 10. Mahigit 10 yan. Sir, nag-request din daw po yung opisina nyo ng soso ng mga certain candidates ko. Meron po bang findings na? Hindi, wala pa. Hindi pa namin malamang yung ating fact-finding na nagre-request na at nagsasapiran na rin ang mga record sa iba't ibang opisina. Sir, sorry, makabon na lang. You mentioned last week na si dating House Speaker, ang possible case is gross and excusable negligence. It means ba, sir, lusot na siya sa ibang mga kaso? Pinag-aaralan pa namin hanggang conspiracy. Hindi namin binibitawan yan. Ayan ang sinasabi namin na pwede na ibintang sa ngayong palang. Pinag-aaralan na yan kung ano ang legal theory. Pero hindi pa pinag-aaralan natin angulo ng conspiracy, angulo ng malversation, angulo ng plunder. Hindi naman ito pwedeng ibitawan mo lang kagad ng salita. Pero sasabihin ko, pinag-aaralan namin yan. Pero sa ngayon, yung palang ang lumalabas. Ganyan naman talaga ang administrasyon ngayon, pinag-aaralan. Di ba? Anong sinabi ni sino ba 'yon? Yung yung isa, sino ba yung in-interview rin na pag-aaralan natin 'yan. Kasi pala, si Tito Soto pala. Pag-aralan, pag-usapan natin 'yan. Ganon. Susubukan natin 'yan. Ganon. Ganyan po ang kabagal ng administrasyong ito, Bongbong Marcos. Na tila pwedeng ibintang sa kanyang pagkatao, sa kanyang opisina ng panahon na yun. At tuloy-tuloy ang pag-aaral po ng opisina ng Ombudsman tungkol dito. Okay? Thank you. So, dyan po nagtatapos ang press con ni Rimulya. Okay? So, sa akin pong napapansin ay medyo po sobrang bagal nila dito sa flood control anomaly. Kasi mga kaalyado po ng administrasyon ang madidihado kaya mabagal sila. Yun ang aking konklusyon dyan At dito naman kay Senator Bato, sobrang excited sila, 'di ba? Kung i-analyze mo ang bilis ng takbo ng event, 'di ba? Kahapon may napakinggan na ang ICC raw ay naka-ready na yung warrant of arrest, bla bla bla, anong balita. Ngayong araw na ito, may kopya na si Rimulya. Sa susunod na araw na yan, nandito na ang ICC. Sa susunod na araw, hahanapin na si Bato. Mabilis. Mabilis pa sa sikat ng araw kasi, mga kalaban ng administrasyon Pero kung kakampi ka ng administrasyon, kaalyado ka ng administrasyon, wala na. Walang 24. Para kang para kang poprotektahan ka pa, di ba? Para bang poprotektahan ka? Kasi bagal nila ang bagal nga nilang ma-invite si Martin Romualdez. Ang bagal nga nilang mahuli itong si Zaldico na gusto nang mapanagot, di ba? Ganyan po sila. Tapos ito pa ang nakakainis kasi po ang taong bayan po ay hinihintay na meron ng managot dito sa flood control anomaly. Pero hanggang ngayon po parang missing, parang malabo na mangyari yan Okay, mas mauna pa siguro si Bato sa kabalastugan nila. Okay, so libre kayong mag-comment mag-react po kayo. Nasa tamang pag-iisip pa ba ang administrasyong ito? Tama pa ba ang kanilang mga ginagawa? O lagi na lang pamumulitika ang nalalaman nitong administrasyon na ito? Parang walang
kaunlaran ang ating bansa. Wala man lang mga, di mo makikita yung mga big ticket projects. Wala. Nahihirapan ngang tulungan itong mga nasalanta ng bagyo. Wala. No improvement. Pagsak ang ekonomiya, no? Dapat na tayong mag-wake up, no? At sa 2028 na lang yung ating pag-asa. Kapag magkaisa po ang mga Pilipino at hindi po tayo magpadala sa vote buying, piliin ang tamang kandidato para sa kaunlaran ng ating bansa. Itong taon na ito, itong 2025, ito yung pinaka-taon na lahat tayo ay namulat ang ating mga mata at nakita natin yung deserve tayong magkaganito, no? Deserve natin na pumalpak ang ginawa ng administrasyon kasi pinili natin yung mga palpak rin ng mga politiko eh. Tayo rin ang may kasalanan diyan, di ba? So guys, like and share ha. Subscribe and follow Donmar TV para updated kayo. Libre lang yan. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.